Isang araw nasa farm. Ang ninong Ben ni Roldan ay niyaya niya itong mag-shot. Aba Roldan, bakit hanggang ngayon ay hindi niyo pa din binibigyan ng apo ang nanay niyo? At syempre ako din na ninong mo. Biglang nalungkot si Roldan sa tanong ng ninong. Baka hindi pa lang siguro kami siniswerte ninong. Bakit hindi kayo magkonsulta sa doktor para nalaman ang dapat ninyong gawin? Payo ng matanda sa inaanak. Hindi na lang sumagot si Roldan at tumagay na lang ng alak. Dahil sa lungkot na nadarama ay napatagay niya ng madalas. Mahina lang siya uminom kaya naman dahil sa sunod-sunod na tagay ay agad siyang nalasing. Liza, pakialalayan mo itong asawa mo sa silid at ako'y uuwi na tawag nito kay Liza pero walang sumagot. Liza, bahagyang sigaw nito para madinig siya nito pero hindi pa din ito lumabas ng silid. Kinatok niya ito sa silid. Liza, bahagya niyang binuksan ang pinto ng mag-asawa at sinilip ito pero wala ito sa higaan. Ang akala niya ay natutulog na ito. Sa mga oras na iyon ay bagsak na si Roldan. Nakabukas pa ang maliit na speaker na nasa lamesita sa loob ng silid, pero hindi ganong malakas ang volume. Babalik na sana si Mang Ben sa sofa nang may madinig siyang tinig ng babae na sumasabay sa kanta. Nagtaka siya kaya muli niyang binuksan ang pinto para makita ng buo ang silid. Nakalimutan niya na may sariling banyo nga pala ang silid. Pinagawa nga pala ito ni Roldan para sa asawa. Kung ganoon ay nasa banyo lang pala si Liza. Kasabay ng pagkanta nito ay ang paglagaslas ng tubig mula sa shower. Hindi nakasara ang pinto ng banyo. Bigla na lang nakadama ng pag-init si Mang Ben. Tiningnan niya ang inaanak sa sofa at tulog na tulog pa din ito. Nagtatalo ang isip at ang katawan niya. Parang may nagtutulak sa kanyang katawan na pasukin na si Liza at pagbigyan ang init nito. Pero may side sa utak niya na pinipigilang siya at sinasabing wag iyon gawin dahil hindi tama. Pinilit niyang sundin ang isip niya at bumalik sa sofa upang antayin na matapos maligo si Liza. Tumagay pa siya habang naghahantay. Ilang minuto pa ay lumabas na si Liza sa silid. Nakapantulog lang ito at may tuwalya sa ulo. O ninong tinulugan ka na pala ni Roldan ah? Oo nga, aalalayan ko sana sa silid niyo kaso di ka sumasagot kanina. Tumawag po ba kayo? Naliligo po ako sa banyo at baka dahil sa music kaya hindi ko kayo nadinig. Kinuha nito ang braso ng asawa para ipasok sa silid nila. Nahirapan nito na iangat ang asawa. Teka, ako na ang aalalay sa kanya at ihanda mo na lang ang higaan niya saad ni Mang Ben. Kaya na unang pumasok si Liza. At saka inalalayan ni Mang Ben ang inaanak. Walang malay ito at tulog na tulog dahil sa kalasingan. Ngang nasa pinto na si Mang Ben, ay tumulong na si Liza sa pagpasok sa asawa. Bahagyang nagkadikit ang balat ng dalawa. Marahil ay balewala lang yun kay Liza pero kay Mang Ben ay malakas na kuryente ang katumbas noon. Hindi niya mapigilan ang pagbukol ng kanyang buhay na daga. Idagdag pa ang nalalanghap niyang bango ng buhok ni Liza na amoy shampoo pa. Wala ng tuwalya si Liza sa ulo at pasa pa ang buhok at nakalugay. Mas lalo tuloy nagwala ang nakatayo niyang daga. Nang maihiga nila si Roldan ay aksidente pang nagkadikit ang katawan nila. Makinis at mainit bang balat ni Liza. Wari bang napakasarap niyon damhin at haplusin sa isip-isip pa ni Mang Ben. Nanatili siyang nakatayo sa gilid ng kama habang si Liza ay inaayos ang higa ng asawa at kinkumutan ito. Pinagmasdan ni Mang Ben si Liza sa likuran. Matapos kumutan ang asawa ay tumayo si Liza. Ang akmang lalakad na siya at paglingon niya ay nabunggo niya si Mang Ben. Nabuwal pahiga ang matanda sa sahig at si Liza naman ay nadapa sa ibabaw nito. Napahawak tuloy si Mang Ben sa bagwang niya. Napatigil ang dalawa. Nakatitig lang sa isa't isa. Naramdaman kasi ni Liza ang tigas na daga ng matanda dahil nakadagan niya dito at nakatusok ito sa harapan niya. Hindi makagalaw si Liza. Wari bang sinasabi sa kanya ng matigas na bagay na iyon na wag siyang kililos at masasaktan siya. Dahil sa posisyon na iyon ay lalong nakadama ng matinding pag-iinit ang matanda. Hinaplos nito ang baywang ng asawa ng inaanak at bahagyang inilihis ang suot nitong manipis na pantulog. Hindi naman alam ni Liza kung tututol ba o hindi dahil sa pagdiin sa kanyang harap ng matigas na bahay na iyon. Amin daw siya na nakadama niya ng pag-iinit. Lalo ba't pakiwari niya hamak na mas malaki at mas matigas iyon sa daga ni Roldan. Nanatili lang siya sa ibabaw nito at pinakiramdaman ang matanda. Hindi naman nakitaan ng pagtutol si Liza. Kaya lakas loob niyang pinasok ang kamay sa damit at hinaplos ang puson paakyat sa ilalim ng matayog na kabundukan. Ninong bahagyang sambit ni Liza sa matanda ng makadama ng kaunting sensasyon. Liza, napakaganda mo ani Mang Ben habang ulwari bang nilokoban na ng init si Liza ng mga sandaling iyon. Sa loob ng kanyang damit ay kinuha niya ang mga palad ni Mang Ben at iniangat iyon sa kanyang malalaking pakwan. Ninong, ang init ng palad mo saad pa niya. Maging ang matanda ay binalot na din ng matinding init at parang panaderong minasa ang malambot at malalaking monay. Inaangat sana ni Mang Ben ang damit ni Liza nang pigilan siya nito. Wag na ninong sa kanayan, baka biglang magising si Roldan saad nito. Ang ibig mo bang sabihin, Liza, ay sag na nating ituloy?
Huwag kang mag-alala, Ninong, maangkin mo din ako ng buo pero hindi ngayon at hindi dito, bulong ni Liza. Mabibitin tayo at tiyak ikaw din, Liza. Ngumiti lang si Liza at itinulak ang matanda upang mapahiga ito sa sahig. Hinanap ng kamay ang matigas na daga at inayos iyon sa kamuling inuupuan. Nahula ni Mang Ben ang nais gawin ni Liza. Hindi na nila kailangan alisin ang mga saplot upang ilabas ang init ng gabing iyon. Gumiling-giilang lang si Liza sa ibabaw at mga ilang sandali lang ay parehas nilang narating ang rurok. Matapos nun ay lumabas na agad si Mang Ben ng silid. Si Liza naman ay pumasok sa banyo at muling naligo. Umupo si Mang Ben sa sofa at iniinom ang natitirang alak. Nawala na kasi ang tama niya matapos malasap ang hindi inaasahang sarap. Maya-maya ay lumabas ulit si Liza at may dalang unan at kumot. Bagong paligo na naman ito. Ninong, dito na kayo matulog at nakainom ka na, delikado na kung nagmamaneho ka pa. Saad nito sa matanda. Nang mga oras na yon ay bahagya nang nahimasmasan ang isip ni Mang Ben. Naisip niya na maling-mali ang nangyari at nagawa niya. Liza, pasensya ka na, sana mapatawad mo ako. Pasensya ka na din, Ninong, nadala din naman ako. Hindi naman yun mangyayari kung hindi ko nagustuhan. Tsaka wala naman talagang nangyari, di ba? Tama lang po siguro na ganun lang ang ginawa natin. Oo nga, wala pa naman palang nangyari. Huwag kang mag-alala, Liza, hindi ko na uulitin. Pangako ni Mang Ben. Sige po, Ninong, magpahinga na po tayo. Sana'y manatiling lihim ang gabing ito. Kinabukasan ay wala na sa tabi niya si Roldan. Maaga itong gumising gaya ng nakasanayan. Lumilibot ito sa buong farm sa umaga bago mag-almusal. Wala na din sa sofa ang Ninong Ben nila. Nagluto si Liza ng almusal nila at matapos ay tinawag na niya ang asawa para mag-almusal. Mahal, anong oras umuwi si Ninong Ben kagabi, tanong ni Roldan. Hindi ko na din alam, mahal, nakatulog na kasi ako. Hindi ko na nga namalayan ang paghiga mo sa tabi ko. Pagsisinungaling ni Liza. Oo nga, mahal, ako din. Hindi ko na alam kung paano nakapasok sa silid. Nga pala, mahal, aalis kami ni Mang Romeo, binili kami ng pagkain ng isda. Doon kami sa bakery sa kabilang bayan pupunta dahil naipon na silang mga lumang tinapay. Gabon ba, mahal, dito ba kayo kakaib ng tanghalian? Malamang sa labas na, kaya wag mo na ako antayin, ha? Kumain ka na at baka magutom ka, saad ni Roldan. Agad na umalis sila Roldan at Mang Romeo matapos mag-almusal. Si Liza naman ay nahiga muli sa silid matapos makapaglinis. Noon ay naalala niya ang mga pangyayari sa pagitan nila ng kanilang Ninong Ben. Naalala niya ang malaki at matigas nitong daga, ang maalab nitong halik at ang ginawang pagmasa nito sa kanyang monay. Nakadama siya ng pag-iinit ng katawan. Habang nakahiga ay napahawak siya sa kanyang harapan. Hinimas-himas niya ang sariling kaangkinan at hindi niya namalaya na pinapaligayan na pala niya ang kanyang sarili. Matapos ay nakatulog siya na nakapasok ang kamay sa loob ng short. Samantala sila Roldan at Mang Romeo nang matapos bumili ng mga pagkain ng isda ay dumaan muna sa isang private clinic. Nais niyang malaman ang dahilan kung bakit hindi niya magawang mabuntis ang asawa. Matapos makapagpagtingin ay bumiyahi na ulit pabalik ng farm ang dalawa. Mang Romeo, alam ko na mapagkakatiwalaan ko kayo. Kung marisana ay wag niyo nang sabihin kay Liza na nagpatingin ako sa doktor. Tsaka kung anuman po ang naging resulta ng pagsusuri ay manatili na lang sanang lihim. Pakiusap ni Roldan kay Mang Romeo. Huwag kang mag-alala, Roldan, umasa ka na sa ating dalawa lang iyon. Sakaling wala akong diferensya, ibig sabihin ay si Liza. Ang may problema at ayaw kong malaman niya iyon. At kung ako naman, ang lumabas na may problema, mas lalong ayaw kong malaman niya, Mang Romeo. Nangako si Mang Romeo na mananating lihim kung ako mang ang kalabasan ng pagsusuri. Pinanghawakan yun ni Roldan. Makalipas ang 1 linggo ay muling bumalik si Roldan sa doktor. Ipinarada ni Mang Romeo ang sasakyan sa harap ng klinik at inantay si Roldan. Matapos na makuha ang resulta ay agad na lumabas ng klinik si Roldan. Tara na, Mang Romeo, umuwi na tayo. Walang imik si Roldan habang nasa sasakyan. Pansin ni Mang Romeo ang lungkot sa mukha nito. Maya-maya ay inilabas ni Roldan ang envelope na may lamang papel sa loob at yun ang resulta ng pagsusuri sa kanya. Tumingin ito sa kanya at lumuluha. Nagulat ang matanda ng punitin yun ni Roldan at itapon sa bintana ng sasakyan. Nahulaan na ni Mang Romeo ang dahilan. Mang Romeo, siguro naman ay mapagkakatiwalaan ko kayo? Alakang dapat ipag-ala, Roldan, saad nito.